Makapatid, kung tatanungin ko kayo ngayon, kumusta ang lakas ng inyong kalooban? Hindi ang katawan, kundi ang puso, ang isip, ang kaluluwa. Dahil aminin natin sa panahon natin ngayon, taong 2026, napakaraming tao ang mukhang malakas sa labas. Pero pagdating sa loob, pagod na. Nakikita natin ito araw-araw. Isang ama, tahimik lang sa hapagkainan, pero sa loob, dinadala niya ang bigat ng utang, ng takot sa kinabukasan, ng responsibilidad na hindi niya na alam kung paano kakayanin. Isang ina, nakangitisam nga anak, pero sa gabi, umiyak mag-isa dahil pakiramdam niya kulang pa rin ang kanyang ginagawa. Hindi sapat ang kanyang pagmamahal. Isang kabataan, laging online, laging may kausap, pero sa totoo lang, sobrang lungkot, sobrang lost. Hindi niya alam kung saan papunta ang buhay niya. At sa mundo ngayon, napakaraming ingay. Social media tells you, be successful, be perfect, be rich, be admired. Pero walang nakuturo sa atin kung paano making matatak kapag bumaksak ang lahat. Mga kapatid, hindi problema ang pakaking pakot. Hindi problema ang mahirapan. Hindi problema ang mapuno. Ang problema kapag wala tayong lakas sa loob para harapin ang lahat ng ito. Kaya ang tanong, paano ba tayo magiging malakas, hindi lang sa katawan, kundi sa espiritu? Dahil ang toto, ang lakas ng kalooban, hindi iyan automatic. Hindi yan bigla na lang dumarating kapag may problema ka na. Katulad ng katawan, kung gusto mong lumakas, kailangan mong mag-exercise. Kung gusto mong tumibay ang muscles mo, kailangan mong magbuhat, kailangan mong masaktan, kailangan mong magtiis. Ganun din sa espiritu. Mga kapatid, ang spiritual strength, ang lakas ang puso, ang tibay ang pananampalataya. Hindi yan nabubuo sa isang araw. Nabubuo yan sa disiplina, sa araw-araw na practice, sa maliliit na desisyon na paulit-ulit mong pinipili ang tama kahit mahirap. Alam ninyo, maraming tao ngayon gusto nila ng instant solution. Father, pagod na ako, pray for me. Father, may problema ako, sana mawala agad. Lord, ayusin mo naman agad ang buhay ko. Pero makapatid ang Diyos, hindi nagpo-produce ng instant noodles na buhay. Hindi niya sinosolve ang problema mo sa isang iglap dahil mas mahalaga sa Kanya. Hindi lang maayos ang sitwasyon mo, kundi mabuhay ang pagkatao mo. Dahil pwede kasing alisin ng Diyos ang problema mo ngayon, pero kung hindi ka matibay sa loob, bukas, babagsak ka ulit sa ibang problema. Kaya minsan, pinapayagan ni Diyos ang pressure, pinapayagan niya ang hirap, pinapayagan niya ang sakit. Hindi para sirain ka, kundi para patatagin ka. Parang bakal na inilalagay sa apoy, hindi para sunugin, kundi para maging mas matibay. Mga kapatid, kung gusto mong maging malakas,
Hindi sapat ang alam mo lang ang tama. Kailangan mong isabuhay ang tama. Hindi sapat na marunong kang magdasal. Kailangan mong matutong magtiwala kahit walang sagot. Hindi sapat na pumunta ka sa simbahan. Kailangan mong maging matatak kahit wala ka sa loob ng simbahan. Dahil ang tunay na lakas, hindi nasusukat kapag tahimik ang buhay. Nasusukat yan kapag may boyo na, kapag magulo na ang lahat, kapag wala ka ng kontrol. At ang tanong na lang ay, mananatili ka pa bang nakatayo? O susuko ka na? Kaya ngayong araw, simulan natin ang paglalakbay na ito. Hindi para maging perfecto, kundi para maging matatag. Hindi para mawalang lahat ng problema, kundi para maging handa sa anumang problema. Dahil, mga kapatid, ang mundo hindi magiging mas madali. Pero kung magiging mas malakas ka sa loop, kahit gaano kahirap ang mundo, kakayanin mo. Mga kapatid, alam ninyo, bawat isa sa atin may kanya-kanyang lakas. May mga taong likas na malakas ang katawan kayo dito, trabaho doon, parang hindi napapagod. May mga taong matatalino, mabilis mag-isip, mahusay magdesisyon, kayang lutasin ang problemang iba. Yeah? Pero hayaan ninyo akong sabihin ito ng direkta. Hindi lahat ng mukhang malakas ay tunay na malakas. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming malalakas ang katawan, pero mahihina ang loob. Maraming matatalino, pero hindi marunong humawa ang sariling emosyon. Nakikita natin ito araw-araw. Isang lalaki, pero isang problema lang sa negosyo. Bumaksak ang lahat kasama ang kanyang pag-asa. Isang babae, successful, admired, maraming nakakabilib sa kanya. Pero sa gabi, hindi siya makatulog, puno ang anxiety, puno ang takot na baka bukas mawala ang lahat. Isang kabataan ang galing sa school, top sa klase, pero hindi niya kayang tanggapin ang failure. Isang pagkakamali lang, pakiramdam niya wala na siyang halaga. Bakit? Dahil maraming tao ang nag-invest sa panlabas. Pero pinapabayaan ang panlook. Pinapalakas ang katawan, pinapaganda ang imahe, pinapataas ang status. Pero ang isip, ang puso, ang emosyon, hindi naalagaan. Mga kapatid, ang mental at emotional health, hindi yan optional. Hindi yan bonus lang sa buhay. Yan ang pundasyon. Dahil ano ang silbing malakas na katawan? Kung ang loob mo madaling masira, ano ang silbi ng tagumpay? Kung hindi ka marunong maging payapa, ano ang silbiing maraming pera? Kung gabi-gabi, hindi ka makatulog dahil sa pag-alala. Mga kapatid, sa mundo ngayon na puno nga pressure, punong comparison, punong expectations, ang hindi mo pag-alaga sa iyong kalooban, parang unti-unti mong pinapayagan na masira ang sarili mo. At ito ang masakit na katotohanan. Maraming tao hindi bumabagsak dahil sa problema. Bumabagsak sila dahil wala silang lakas sa loob para harapin ang problema. Kaya huwag nating isipin na sapat na ang maging okay sa labas. Tanungin mo ang sarili mo. Kumusta ang isip ko? Kumusta ang puso ko? Kapag dumating ang pagsubok, kakayanin ko ba o madudurog ako? Mga kapatid, ang tunay na lakas, hindi lang nakikita sa katawan, nakikita yan sa
katahimikan ng puso, sa tibayng isip, sa kakayahang tumayo muli kahit ilang beses kanang bumagsak. At ang magandang balita, ang lakas na ito, hindi ito para lang sa ilan. Ito ay pwedeng hubugin, pwedeng palaguin, pwedeng sanayin kung handa kang magsimula. Kapatid, may mga tao na kapag tinitingnan mo parang okay na okay. Mayos ang itsura, mayos ang trabaho, mayos ang pakikitungo, ngumiti ka sa kanila, ngingitian ka rin nila. Pero ang hindi natin nakikita, may dinadala silang laban sa loob na tahimik pero napakalalim. Isang empleyado, araw-araw pumapasok, hindi nagrereklamo, pero sa loob, unti-unti nang naubos. Wala nang gana, wala nang direksyon. Pero hindi niya masabi dahil natatakot siyang mahusgahan. Isang magulang matatag sa harap ng pamilya. Lahat ina si kaso, lahat ina ako. Pero sa gabi, tinatanong niya ang sarili niya, hanggang kailan ko kakayanin ito? Isang kabataan, active sa social media, masaya sa pictures, pero ang totoo, kinukumpara niya ang sarili niya sa iba. Pakiramdam niya, kulang siya, hindi siya sapat, hindi siya mahal. Kapatid, hindi lahat ng tahimik payapa. Hindi lahat ng nakangiti masaya. At dito tayo nagkakamali. Akala natin kapag malakas ang katawan, okay na. Kapag matalino, kaya na ang lahat. Kapag successful, wala nang problema. Pero ang totoo, kahit gaano ka pakalakas sa katawan at isipan, kung mahina ang emosyon at espiritu mo, madali kang madudurog. Dahil darating ang panahon, hindi muscles ang kailangan mo, hindi talino ang sasalo sayo, kundi lakas ng puso, katatagan, damdamin, malalim na ugat ng pananampalataya. Mga kapatid, may mga laban sa buhay na hindi mo kayang solusyonan ng logic lang. Kapag iniwan kang mahal mo, hindi sapat ang pagiging matalino para hindi ka masaktan. Kapag nawalan kang direksyon, hindi sapat ang pagiging strong para hindi ka mapagod. Kapag dumating ang problema na wala kang kontrol, hindi sapat ang pagiging practical para hindi ka matakot. Kailangan mong isang bagay na mas malalim, isang pusong marunong magtiis, isang emosyon na marunong magpatawad, isang espiritu na marunong kumapit sa Diyos kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang tunay na lakas, hindi yung hindi ka nasasaktan, kundi yung kahit nasasaktan ka, hindi ka sumusuko. Kapatid, ang mundo ngayon, punong-punong mga taong functioning, pero hindi whole. Kumikilos, pero sugatan. Ngumiti, pero wasa sa loob. Nagpapatuloy, pero pagod na. Kaya kung gusto nating maging tunay na malakas, hindi sapat ang panlabas na lakas, hindi sapat ang talino, hindi sapat ang diskarte. Kailangan nating palakasin ang buong pagkatao natin, ang isip, ang puso, at higit sa lahat, ang kaluluwa, dahil sa huli, kapag ang lahat sa paligid mo ay bumagsak, ang tanging mananatili
ay kung gaano kakatatag sa loob. Mga kapatid, kung isipin natin ang buhay, hindi lang ito tungkol sa trabaho, pamilya, pera, o pangarap. Ang buhay ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay, hindi lang patungo sa bukas, kundi patungo sa walang hanggan. At dito natin madalas nakakalimot. Abala tayo sa mga bagay na panandalian. Nakaalala tayo sa mga bagay na lilipas din, pero nakakalimutan natin na ang tunay nating destinasyon hindi ang mundong ito, kundi ang langit. Kaya ang simbahan, nga kapatid, ipinapakita sa atin ang mas malalim na katotohanan tungkol sa ating paglalakbay. May tinatawag tayong simbahang nakdurusa ang mga kaluluwang nasa paglilinis sa purgatorio. Hindi sila napahamak, pero hindi pa sila handa, kaya sila dinadalisay. Simbahang nagtagumpay ang mga banal sa langit, ang mga taong naktiis, lumaban, hindi sumuko, at ngayon kasama ng Diyos magpakailanman. At tayo, mga kapatid, tayo ang simbahang naglalakbay, tayo ang nasa gitna ng laban, tayo ang nasa proseso. At dito pumapasok ang tanong, anong klaseng buhay ang pinipili mo? Buhay na padala sa agos o buhay na lumalaban? Dahil ang layunin ng buhay na ito, hindi lang maging comfortable, hindi lang maging successful, hindi lang maging masaya sa panandalian, kundi maging matagumpay sa espiritu. At ang pagiging tagumpay, hindi yan nasusukat sa dami ng hindi sa dami ng achievements, kundi sa tanong na ito, kapag natapos ang buhay mo, handa ka bang humarap sa Diyos? Mga kapatid, ang langit hindi para sa mahihina ang loob, hindi para sa sumusuko agad, hindi para sa gustong madali lang ang lahat. Ang langit para sa mga lumaban, para same ka, naktis, para sa mga nanindigan kahit mahirap. Tingnan ninyo ang banal, hindi sila naging banal dahil madali ang buhay nila, kundi dahil kahit mahirap, pinili nilang maging tapat. Kahit nasaktan, pinili nilang magmahal. Kahit natakot, pinili nilang magtiwala. Kahit napagod, hindi sila sumuko. Kapatid, kung ang direksyon ng buhay mo ay langit, hindi ka pwedeng mamuhay na mahina sa espiritu. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging handa. Kailangan mong sanayin ang sarili mo araw-araw. Dahil darating ang mga pagsubok, darating ang tukso, darating ang mga pagkakataon na gusto mo nang bumitaw. At doon masusubok kung ikaw ba ay patungo sa tagumpay o unti-unti kang nalalayo sa Diyos. Kaya ngayong araw, itanong mo sa sarili mo, lumalakas ba ang aking pananampalataya o humihina? Mas nagiging malapit ba ako sa Diyos o mas nagiging malayo? Kung kukunin akong Diyos ngayon, handa ba ako? Mga kapatid, huwag tayong masanay sa pagiging okay lang. Huwag tayong masanay sa pagiging mahina dahil ang tawag ng Diyos sa atin, hindi lang mabuhay, kundi magtagumpay. At ang tunay na tagumpay, hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kung saan wala ng sakit,
wala ng luha, at ang puso mo sa wakas ay lubos na mapupunong Diyos. Nga kapatid, sa panahon natin ngayon, madaling isipin na ang pinakamalalaking laban sa mundo ay mga laban sa politika, sa ekonomiya, sa kapangyarihan. Nakikita natin ang gulo sa iba't ibang bansa, madigmaan, mahidwaan, krisis. At iniisip natin, ito ang tunay na laban. Pero hayaan ninyo akong sabihin ito ng malinaw, hindi iyan ang pinakamalalim na laban. Dahil kahit maayos mo ang politika, kahit umunlad ang ekonomiya, kahit mawala ang gulo sa labas, kung ang tao sa loob ay magulo pa rin, hindi pa rin tapos ang laban. Mga kapatid, itinuro sa atin ni San Pablo Apostol ang isang katotohanang madalas nating nakakalimutan. Ang tunay na laban ay hindi nakikitang mata. Hindi ito laban na baril. Hindi ito laban ng salita. Hindi ito laban ng ideolohiya. Ito ay laban sa loob, puso, sa loob na isip, sa loob na kaluluwa. Laban sa tukso, laban sa kasalanan, laban sa takot, laban sa kawalan ng pag-asa. Mga kapatid, ilang beses ka nang lumaban, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Yung gusto mong magpatawad, pero may galit ka pa rin. Yung gusto mong maktiwala, pero natatakot ka. Yung alam mong tama, pero hirap kang gawin. Iyan ang tunay na digmaan. At ang mas mahirap dito, walang nakakakita, walang pumapalakpak, walang nagbibigayng medalya, walang nagsasabing, congratulations, nanalo ka. Pero sa mata ng Diyos, iyan ang pinakamahalagang tagumpay. Mga kapatid, ang mundo ngayon, punong distractions. Pinapaniwala tayo na ang kalaban natin ay ibang tao, ibang grupo, ibang opinyon, pero ang ang pinakamalaking kalaban ay kung ano ang nangyayari sa loob natin kapag pinili mo ang pride kaysa humility. Natalo ka. Kapag pinili mo ang galit kaysa pagpapatawad, natalo ka. Kapag pinili mo ang despair kaysa pananampalataya, natalo ka. Pero kapag sa gitnang sakit, pinili mong magmahal, kapag sa gitnang takot pinili mong magtiwala, kapag sa gitna ng tukso, pinili mong tumayo, nanalo ka. Mga kapatid, ang laban na ito hindi natatapos sa isang araw. Ito ay araw-araw, bawat desisyon, bawat sandali. Kaya kailangan natin ng lakas na hindi lang galing sa sarili, kundi galing sa Diyos. Dahil kung sarili lang natin ang aasahan natin, mapapagod tayo, bibigay tayo, susuko tayo. Pero kung ang Diyos ang kakapitan natin, kahit gaano kahirap ang laban, mananatili tayong nakatayo. Kaya ngayong araw, huwag kang masyadong matakot sa gulo sa labas. Mas bantayan mo kung ano ang nangyayari sa loob mo. Dahil sa huli, hindi ang mundo ang husga sa iyo, kundi kung paano mo nilabanan ang hindi nakikitang digmaan sa iyong kaluluwa. Mga kapatid, kung tatanungin natin, ano ba talaga ang sikreto para maging malakas sa espiritu?
Hindi ito komplikado, pero hindi rin ito madali. Ibinigay na sa atin ng simbahan ang malinaw na landas. Isang simpleng paalala, pero napakalalim ang kahulugan. A. Almsgiving, pagbibigay. F. Fasting, pag-ayuno. P. Prayer, panalangin. F. Madaling tandaan, pero ang tanong, naiintindihan ba natin o ginagawa lang natin dahil nakasanayan? Dahil, mga kapatid, maraming tao ang gumagawa ng tama, pero hindi nila naiintindihan kung bakit. Nagbibigay, pero para lang magmukhang mabuti. Nagayuno, pero para lang matapos ang obligasyon. Nagdarasal, pero wala namang puso, wala namang ugnayan sa Diyos. At kapag ganun, hindi tayo lumalakas, napapagod lang tayo. Kaya ngayong araw, laliman natin. Una, pagbibigay. Sa mundo ngayong kabaliktaran ang tinuturo sa ating mag-ipon ka, unahin mo ang sarili mo, protektahan mo ang meron ka. Pero ang ebanghelyo, iba ang sinasabi, magbigay ka kahit masakit. Bakit? Dahil ang pagbibigay, hindi lang tungkol sa pera, ito ay laban sa kasakiman ng puso. Kapag natutok kang magbigay, unti-unti mong pinapatay ang pagiging makasarili. Isang simpleng halimbawa, yung oras mo sa pamilya, yung pasensya mo sa taong mahirap mahalin, yung tulong mo sa taong walang may babalik, iyan ang tunay na pagbibigay. At doon ka lumalakas, hindi sa daming ang hawak mo, kundi sa kakayahan mong makpalaya. Ikalawa, F, pag-ayuno. Akala ngang iba, pagkain lang ang usapan dito. Pero mga kapatid, ang pag-ayuno ay pagsasanay na sarili mong kontrol. Sa panahon ngayon, lahat instant. Gusto mo? Kuha mo agad. Gutom ka, order ka agad. Malungkot ka, scroll ka agad. Wala ng pagtitiis. Kaya kapag dumating ang tukso, kapag dumating ang problema, hindi tayo handa dahil hindi tayo sanay magtiis. Ang pag-ayuno nagtuturo sa atin na magsabi ng hindi mo na, hindi sa ipakay, kundi sa galit, sa luho, sa impulsive decisions. Kapag nagagawa mong kontrolin ang sarili mo sa maliliit na bagay, lalakas ka para sa malalaking laban. Ikatlo, panalangin. Ito ang pusong lahat. Pero maging tapat tayo. Maraming tao ang nakdarasal, pero hindi naman nakikinig. Parang checklist lang. Lord, ito ang kailangan ko. Ito ang problema ko. Tulungan mo ako. Tapos na, mga kapatid, ang panalangin hindi lang pagsasalita. Ito ay pakikipag-unayan. Ito ay paktikil, pakikinig, pagtitiwala. Ito ang sandali kung saan inaamin mo, Lord, hindi ko kaya mag-isa. At doon nangyayari ang tunay na lakas. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi ka na nag-iisa. Mga kapatid, ang AFP, hindi ito ritual, hindi ito tradition lang, ito ay training. Training ng puso para magmahal.
Training atawan para maktis. Training ang kaluluwa para kumapit sa Diyos. Pero tandaan ninyo ito, kung gagawin mo ang AFP na walang pakunawa, mapapagod ka. Pero kung gagawin mo ito ng may puso, may kamalayan, may relasyon sa Diyos, unti-unti magiging matatag ka at darating ang araw, kahit dumating ang pinakamalaking bagyo sa buhay mo, hindi ka matitinak. Dahil ang lakas mo, hindi nakaling sa sarili mo, kundi galing sa Diyos na iyong kinakapitan. Mga kapatid, pag-usapan natin ang pagbibigay, pero hindi lang sa ibabaw, kundi sa pinakalop ng puso. Dahil ang toto, ang pagbibigay, hindi lang tungkol sa kung ano ang ibinibigay mo, kundi kung sino ka habang ikaw ay nagbibigay. Pwede kang magbigay nga malaki, pero kung ang puso mo ay puno nga pagmamataas, hindi ka lumalaw. Pwede kang magbigay na maliit, pero kung ang puso mo ay punong pagmamahal at pagtitiwala, iyan ang tunay na hando na nakakaantig sa puso ng Diyos. Makapatid, ang pagbibigay ay isang pagsubok ng pananampalataya. Dahil kapag nagbibigay ka, lalo nakapahkulang ka rin. Parang sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi ko hawa ang lahat. Pero naniniwala ako na ikaw ang magpupuno ng kulang ko. At aminin natin, mahirap ito sa panahon ngayon na puno ng takot. Takot sa kakulangan, takot sa kinabukasan, takot na baka wala nang matira para sa sarili. Natural lang na kumapit tayo sa kung ano ang meron tayo. Pero ang tanong, makapatid, mas nagtitiwala ka ba sa hawak mo o sa Diyos na nagbibigay? Dahil dito nasusukat ang puso. Hindi sa dami na binigay mo, kundi sa lalim ng pagtitiwala mo. Alam ninyo, may isang kwento na hindi ko makakalimutan. May isang pari, simpleng tao, walang sobra, may iPhone siya hindi kalakihan, iyong na ang kanyang seguridad. Iyong na ang kanyang just in case. Isang araw, may lumapit sa kanya. Isang taong desperado, walang makain, walang malapitan, at sa sandaling iyon, may laban sa loop ng pari. Tutulong ba ako? Paano naman ako? Paano kung kailanganin ko ito bukas? Mga kapatid, iyan ang tunay na laban, hindi sa labas kundi sa loob. At sa huli, pinili niyang magtiwala. Ibinigay niya hindi lang ang sobra, kundi ang bahagi ng kanyang ipon. Masakit, nakakatakot, walang kasiguraduhan. Pero ginawa niya dahil mahal niya ang Diyos. At naniniwala siya na ang Diyos ang bahala sa kanya. At alam ninyo ang nangyari? Hindi agad-agad, hindi instant. Pero sa sumunod na araw, may madumating na biyaya na hindi niya inaasahan. Mataong tumulong, mapakakataong nagbukas, nga pangangailangan na napunan. Hindi lang naibalik ang kanyang ibinigay, mas tumami pa, pero higit pa doon, makapatid, ang tunay na biyaya ay hindi pera, kundi ang pusong mas naging malaya, mas naging mapagtiwala, mas naging malapit sa Diyos,
Mga kapatid, ang tunay na pagbibigay hindi galing sa obligasyon, hindi yung kailangan ko lang gawin, hindi yung baka mapahiya ako, hindi yung para masabi lang na mabuti ako. Ang tunay na pagbibigay nagmumula sa pagmamahal at pagtitiwala. Pagmamahal dahil nakikita mo ang pangangailangan ng iba. Pagtitiwala dahil naniniwala ka na kahit magbigay ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya ngayong araw, tanungin mo ang sarili mo. Kapag nagbibigay ba ako, mas nangingibabaw ang takot o ang tiwala? Nagbibigay ba ako dahil napipilitan o dahil nakmamahal ako? Nakakapit ba ako sa meron ako o handa akong magbitiw para sa Diyos? Kapatid, hindi kailangan malaki ang ibigay mo. Ang kailangan, toto ang puso mo. Dahil sa huli, hindi tinitingnan ng Diyos ang halaga ng iyong ibinigay. Tinitingnan niya kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal at kung gaano katatag ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang pag-aayuno, agad nating iniisip, bawal kumain, bawal ito, bawal iyan. Pero nga kapatid, kung hanggang doon lang ang pagkaunawa natin, mababaw pa ang ating pag-ayuno. Dahil ang tunay na pag-ayuno, hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa disiplina at prioridad. Ito ay paalala sa atin ngang isang napakahalagang katotohanan. Hindi lahat ng gusto mo kailangan mong sundin. At hindi lahat ng kailangan mo ay mas mahalaga kaysa sa Diyos. Sa mundo ngayon, sanay tayo na kapag may gusto tayo kukunin agad. Gutom ka, oda ka, na-bored ka, scroll ka, na-stress ka, hanap ka agad ng distraction. Lahat instant, walang paghihintay, walang paktitis. Kaya kapag dumating ang mas malalaking laban, kapag dumating ang tukso, kapag dumating ang sakit, hindi tayo handa dahil hindi tayo sanay magsabi ni hindi. Mga kapatid, ang pag-ayuno ay pagsasanay ng puso na magsabi, hindi mo na, hindi ngayon. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa gusto ko. Kapag nag-ayuno ka, hindi ka lang umiiwas sa pagkain. Inaayos mo ang iyong mga prioridad. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako alipin ng aking katawan. Hindi ako alipin na aking emosyon. Hindi ako alipin ng aking cravings. Malaya ako dahil kaya kong kontrolin ang sarili ko. At napakaganda nito, mga kapatid, dahil ang pag-ayuno hindi lang para sa kaluluwa, may epekto rin ito sa katawan at isip. Kapag natuto kang magpihil, nagiging malinaw ang isip mo, nagiging disiplinado ang katawan mo, nagiging sensitibo ang puso mo sa presensya ng Diyos. Parang tinatanggal mo ang ingay para marinig mo ang boses ng Diyos. Pero gusto kong laliman pa natin ito
Dahil ang pag-ayuno hindi lang sa pagkain. Mga kapatid, baka hindi ka overeating, pero overworking ka naman. Araw-gabi trabaho, walang pahinga, walang oras sa pamilya, walang oras sa Diyos. Tanungin mo ang sarili mo, hindi ba kailangan mo ring mag-ayuno sa trabaho? Baka hindi ka addicted sa pagkain, pero addicted ka sa cellphone, sa social media, sa validation ng iba. Isang oras lang sana, pero nagiging 3, 4, 5 oras. Hindi ba kailangan mo ring mag-ayuno sa mga bagay na kumakain ng oras at attention mo? Baka hindi ka nakakasala sa malalaking bagay, pero may malilit na habits na unti-unting lumalayo sayo sa Diyos. Mga kapatid, ang pag-ayuno ay hindi lang pakiwas, kundi paglapit. Pag-iwas sa mga bagay na humihila sa iyo pababa at paglapit sa Diyos na nagbibigay ne tunay na lakas. Kaya sa susunod na mag-ayuno ka, huwag mong isipin na naktis ka lang. Isipin mo ito, inaayos ko ang puso ko. Inaayos ko ang prioridad ko. Pinipili ko ang Diyos higit sa sarili ko. Dahil sa bawat maliit na hindi na sinasabi mo sa sarili mo, may isang malaking kang sinasabi sa Diyos, at doon nagsisimula ang tunay na lakas. Hindi sa daming ang kaya mong gawin, kundi sa kakayahan mong piliin ang Diyos. Kahit mahirap, mga kapatid, kapag sinabi nating panalangin, marami sa atin ang agad naiisip, Lord, tulungan mo ako. Lord, bigyan mo ako. Lord, ayusin mo naman ang problema ko. Pero hayaan ninyo akong sabihin ito ng malinaw. Ang panalangin, hindi lang pahingi. Ito ay pakikipagtagpo. Ito ay pakikipag-usap ng kaluluwa sa Diyos. Isang ugnayan, hindi isang transaksyon. Mga kapatid, ilang beses na tayong nagdasal, pero ang totoo, parang naksasalita lang tayo sa hangin. Dahil pagkatapos mong magsalita, alis ka na agad. Walang pakikinig, walang pagtikil, walang paglalim. Parang checklist lang, nagdasal na ako, okay na. Pero ang tunay na panalangin, hindi minamadali, hindi dinadaan sa formula lang. Ito ay pakikipag-unayan. At narito ang isang katotohanan na mahirap tanggapin. Hindi lahat panalangin nagbabago ang sitwasyon. May mapanalangin ka na kahit gaano ka katagal umiyak, hindi pa rin nagbabago ang problema. May mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos, parang walang sagot, parang walang nangyayari. Pero nga, kapatid, huwag mong isipin na walang nangyayari. Dahil kahit hindi nagbabago ang sitwasyon, ikaw ang binabago ng Diyos. Unti-unti, nagiging mas matatah ang puso mo. Nagiging mas malinaw ang isip mo. Nagiging mas malalim ang tiwala mo. At minsan, iyon ang mas malaking himala. Mga kapatid, ang taong nagdarasal ng totoo, hindi agad-agad nagiging perpekto, pero nagiging matatag. Sa gitnang gulo, may kapayapaan siya. Sa gitna ng takot, may lakas siya. Sa gitna nahakalituhan
may direksyon siya. Bakit? Dahil hindi siya nakiisa. At gusto kong sabihin ito ng diretso, mas mahalaga ang katapatan kaysa kagandahan ng salita. Hindi mo kailangang maging magaling magsalita sa Diyos. Pwede mong sabihin, Lord, pagod na ako. Lord, hindi ko na kaya. Lord, natatakot ako. Lord, galit ako. Nasasaktan ako. Mga kapatid, iyan ang tunay na panalangin. Hindi yung perpekto ang grammar, kundi totoo ang puso. Dahil ang Diyos, hindi niya hinahanap ang magagandang salita, hinahanap niya ang pusong handang makbukas. At kapag ginagawa mo ito araw-araw, kahit ilang minuto lang, kahit simple lang, unti-unti may nangyayari ang relasyon mo sa Diyos. Lumalalim ang mga desisyon mo nagiging mas malinaw. Ang puso mo nagiging mas payapa. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil may Diyos kang kinakapitan. Kaya mga kapatid, sa susunod na magdasal ka, huwag mo lang isipin kung ano ang hihingin mo. Tanungin mo ang sarili mo, nakikipag-usap ba ako? O nagsasalita lang ako? Nakikinig ba ako? O nagmamadali lang ako? Totoo ba ang puso ko? O nagtatago pa rin ako? Dahil ang panalangin, hindi lang para baguhin ang buhay mo. Ito ay para baguhin ang puso mo, para matuto kang magmahal, magtiwala at manatiling matatag. Kahit hindi nakbabago ang mundo sa paligid mo. Mga kapatid, may isang katotohanan na napakasimple pero napakalalim. Nagiging kung ano ka batay sa kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka nagiging matatak sa isang desisyon lang. Hindi ka nagiging banal sa isang araw lang. Hindi ka nagiging malakas sa isang dasal lang. Ikaw ay hinuhubok araw-araw sa maliliit na bagay na inulit mo. Tingnan ninyo ang isang atleta, hindi siya nagiging malakas dahil minsan lang siyang nag-exercise. Hindi siya nagiging champion dahil isang beses lang siyang nagsanay. Araw-araw, kahit pagod, kahit tinatamad, bumabangon siya at inulit ang training. Ganun din sa pag-aral. Hindi ka nagiging mahusay dahil isang gabi ka lang nagbasa, kundi dahil paulit-ulit mong pinili na mag-aral kahit mahirap. Mga kapatid, ganun din ang kabanalan. Hindi ito biglaan, hindi ito magic, hindi ito overnight. Ito ay bunganga katapatan sa araw-araw. Kaya kung gusto mong maging malakas sa espiritu, huwag mong hanapin ang malalaking pagkakataon lang. Simulan mo sa maliit pero consistent. Magbigay ka kahit konti, araw-araw. Magpigil ka kahit sa simpleng bagay, araw-araw. Makipag-usap ka sa Diyos kahit ilang minuto, araw-araw. Araf. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil pinipili mong magbago. Mga kapatid, ang problema ng marami sa atin,
Gusto natin negra, resulta, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng lakas, pero ayaw natin ng disiplina. Gusto natin ng kabanalan, pero ayaw nating magtiis. Pero tandaan ninyo ito, ang hindi mo sinasanay, hihina. Ang hindi mo inulit, mawawala. Kung hindi mo sinasanay ang pananampalataya mo, unti-unti itong hihina. Kung hindi mo inaalagaan ang relasyon mo sa Diyos, unti-unti itong lalayo. Kaya ngayon, kailangan mong pumili. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Anong klaseng tao ang gusto mong maging? Dahil hindi ka magiging banal dahil gusto mo lang. Magiging banal ka dahil pinili mong ulitin ang tama araw-araw. At dito ko gustong gidaling kayo, mga kapatid, huwag kang maging kalaban ng Diyos sa paraan ngang pamumuhay mo. Maging mandirigma ka ni Kristo. Isang taong lumalaban, hindi sa ibang tao, kundi laban sa kasalanan, laban sa kahinaan, laban sa tukso. Isang taong kahit nadadapa, bumabangon ulit. Kahit napapagod, nagpapatuloy pa rin. Kahit mahirap, hindi sumusuko. Mga kapatid, ang buhay na ito hindi laro. Ito ay paghahanda para sa walang hanggan. At ang tawag sa atin, hindi lang mabuhay, kundi magtagumpay kasama ng Diyos. Maging bahagi ng simbahang naktatagumpay ang banal na ngayon ay nasa langit. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil hindi sila tumigil sa paglalakad, hindi sila tumigil sa pakikipaglaban, hindi sila tumigil sa pagpili sa Diyos araw-araw. Kaya ngayong araw, huwag mong hintayin na maging madali ang lahat. Simulan mo na sa maliit na kabutihan, sa simpleng disiplina, sa tahimik na panalangin, at ulitin mo bukas at sa susunod na araw. At sa susunod pa, dahil balang araw, magugulat ka na lang. Ang dating mahina ay naging matatag. At ang dating pagod ay naging mandirigma ng Diyos.